Alright. Okay. Tuluyan nyo na bang iluminaksi ang lumang pagkatao nyo upang bigyan daan ng bagong pagkakataon na ipinagkaloob ko sa inyo upang sa muli kong pagpapalik kayo ay makasama ko. Tanungin niyo ang inyong sarili. Nasusunod niyo ba ang aking mga utos? Papalad ang nakakatungkol. Sasakan niya ang aking pangako. Good morning mga kapatid. Napakabuti ng Diyos eh. Inanoint na naman niya yung worship natin. Kasi yung pagsamba na walang anointing ng Holy Spirit, hindi pagsambang matatawag yun eh. Kasi sasambahin natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, totoong masasamba natin siya sa Espiritu talaga, magpaparamdam siya sa atin sa Espiritu. Except a man to be born again, he cannot enter the kingdom of God. All must be born again. So, kaya nais ng Diyos to na maging born again ang lahat para isilang na muli, para maging Kanya. Kasi lahat ng firstborn ng unang bunga sa Diyos, kailangan you must be born in the Spirit. Kasi nagkaroon tayo ng ama sa laman, pinanganak tayo sa laman, meron tayong ama sa laman. Ngayon, hindi mo pa ama ang Diyos. Kailangan kang ma-born again. Kaya kailangan ma-born again. Ma-born of the Spirit ka para maging ama mo ang ama na lumikha ng langit at lupa. Siya ang ama ng mga Espiritu. Sabi sa Hebrews 12:9. Bukod dito, tayo'y nagkakaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan at sila'y ating ginagalang. Hindi ba lalong tayo papasakop sa ama ng mga espiritu at tayo mabubuhay? Sa ama ng mga espiritu. Kaya kailangan ma-born again. Ang isang tao, pag hindi siya na-born again, hindi siya pwedeng angkinin ng ama. Hindi siya pwedeng maging anak. Kasi para maging anak ka, born of the Spirit, kapag ikaw na born again na, isinilang ka muli, makakasama ka na sa iglesia ng mga panganay. Kasi pag lahat ng na-born again, sa tunay na pagka-born again, ang tawag doon panganay. Sabi sa Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang hulog at iglesia ng mga panganay, na nangatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. So, iglesia ng mga panganay. So, kung pag ang isang tao ay hindi pa na-born again, hindi siya pwedeng maging panganay. So, hindi siya pwedeng makasama sa iglesia. Hindi siya pwedeng maging anak ng Diyos Ama. Hindi mo siya pwedeng maging ama. Kailangan ma-born again. Kaya sabi niya, all must be born again. Ang problema, may mga taong talagang walang pananampalataya. Alam ng Diyos kung sino yung talagang sasampalataya, yun yung kanyang tinawag, yun yung kanyang hinirang, pinagkalooban ng Espiritu Santo, binigyan ng lahat ng tanda ng pananampalataya upang makasama sa iglesyang ililigtas. God's plan has to be His first fruit, firstborn of His creation. Ito talaga ang plano, sabi sa James. Sabi sa James 1:18, at sa kanyang sariling kalooban ay kanya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kanyang mga nilalang, the first fruits. Kasi alam niyo yung first fruits, napakahalaga sa Diyos niyan. Pag-aari ng Diyos ang first fruits. Nung araw, kapag ang Israel may tanim na halimbawa, may tanim silang mga ubas, oranges, o kaya papaya, o anumang puno, yung unang bunga nun, sa Diyos lahat yun. Yung offering. Kaya lahat ng panganay sa Diyos. Kung natatandaan niyo yung panahon sa Egypt, di ba sabi ng Paraon, mamamatay ang lahat ng panganay ng Israel. Sabi ng Diyos kay Moses, kung ano inihatol ng Paraon, yun ang ihahatol ko. Mamamatay daw ang lahat ng panganay ng mga Israelita, ang mamamatay lahat ng panganay ng Ehipto. Ganon din ngayon. Lahat ng mga taga-Ehipto mamamatay, pero ang mga panganay ng Israel mabubuhay. Yun yung Passover eh. Sa pamamagitan ng dugo ng kordero, naligtas yung mga panganay. Yun ang Passover.
Kaya lahat ng mga panganay sa Diyos, firstborn are set apart to be belonging to God. So tignan mo kung talaga na born again ka totoo. Are you born of the Spirit? Are you born of water? Tinanggap mo ba ang salita ng Diyos ng buong puso mo? Nagkaroon ka ba ng Espiritu Santo sa iyo? Na-renewed ba ang Espiritu mo? Nagsasalita ka ba ng iba't ibang wika? Nabautismo pa ka sa tubig? Sumusunod ka ba sa lahat ng kalooban ng Diyos? So pag-aari ka ng Diyos, sabi sa Exodus 13:2, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi, pakabanalin mo sa akin ang lahat ng mga panganay. Ano mang nagbubukas ng bahay bata sa mga anak ni Israel, maging sa tao at maging sa hayop ay sa akin. So pag-aari ng Diyos ang lahat ng firstborn. Maraming firstborn sa Ehipto. Kanya ba yun? Hindi. Mamamatay nga yun eh. Ang mabubuhay lang, yung maboborn again, yung maipapanganak na muli na panganay. Firstborn ang tawag ng Diyos doon. Iglesia ng mga panganay. Sabi ng 22:29. Huwag kang makupad ng paghahandog ng iyong mga ani at ng tulo ng iyong mga pigaan. Ang panganay sa iyong mga anak na lalaki, ibibigay mo sa akin. So lahat ng panganay, ibibigay sa Diyos. Pag-aari ng Diyos ang lahat ng panganay. Kaya kailangan ma-born again. Ngayon ko lang naiintindihan nitong revelation ng born again. Kaya pala dapat ma-born again para maging panganay. Revelation yan. Wala pa ako naririnig na nagturo niyan. Sabi ng Hebrews, ng Numbers 3:13, sapagkat lahat ng mga panganay ay sa akin. So, ikaw ba talaga na born again na talaga? Sa Diyos ka. Sabi, lahat ng mga panganay ay sa akin. Sapagkat ng araw na aking lupulin, ang lahat ng panganay sa lupain ng Ehipto ay aking pinaging banal. Sa akin ang lahat ng panganay ng Israel. Maging tao at maging hayop, sila'y magiging akin. Ako ang Panginoon. So, napakahalaga ng pagiging tunay na born again. Ngayon, ang mga born again, isasihin ko na eh. Tunay ba na born again yan? Nabalutan ba't nalinis ng dugo ni Kristo yan? Tunay ba tumanggap sa Diyos yan? Tunay ba na born again yan? Para maging pag-aari ng Diyos? Sabi ng Colossians 3, Colossians 3:12-15. Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahan loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay magbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasangdalan, at maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na dito'y tinawag naman kayo sa isang katawan at kayo maging mapagpasalamat. So lahat ng panganay ng Diyos tinawag sa isang katawan. So magiging mapagpasalamat tayo. Masama man o mabuti, magpapasalamat ka. In everything give thanks, for this is the will of God. Pag nagagawa mo na lahat ng bagay na yan, ano pa mahirap sa buhay natin? Pinasasalamatan mo lahat. Masama man o mabuti, pangit man o maganda, kasalanan mo, hindi mo, pinasasalamatan mo lahat siya. Lord, salamat po, at ako'y na-aksidente. Ako'y madalas magpasalamat sa Diyos, na-stroke eh. Kung hindi ako na-stroke, hindi ko matututunan yung dapat matutunan. Hindi ko maintindihan ang dapat maintindihan. Sabi ng Colossians 1:18, at siya ang ulo ng iglesia.
na siyang katawan. Sa makatwid bagay, ang iglesia na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay upang sa lahat ng bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Siya yung first resurrected na niresurrect ng Ama. So ang tawag sa kanya, panganay ng mga panganay. Siya rin ang naging panganay ng pagka-life resurrection. Kung ang ulo nagkaroon ng life resurrection, ang katawan magkakaroon ng life resurrection. Kaya tayo yung bunga ng life resurrection. Kaya kailangan bago kang nilalang. Ang nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang. Sabi ng 1 Corinthians 15:20. Dadapot si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay na siya ang naging pangunahing bunga ng natutulog. Siya yung unang-unang first resurrected. Kaya kung merong resurrection of life, sigurado, mare-resurrect tayo dahil tayo yung katawan eh. Lahat ng panganay ng Israel, lahat ng panganay na tunay na born again inilagay sa iglesia, magkakaroon ng first resurrection yun. Kasama ka. Pagkat ang pangunahing bunga si Kristo ay katawan ka. Alam nga naman, bumangon yung ulo, hindi bumangon yung katawan. Ang unang bumabangon, ulo, di ba? Halimbawa, nakatulog ka ng gabi, gigising ka sa umaga. Di ba ang ulo ang unang bumabangon? Di ba? Ito, revelation to. Ulo, di ba? Alam naman yung paa unang bumangon. Di ba yung ulo, susunod yung katawan? Di ba? Ito yung mga revelation na tinatawag na hindi natin akalain nagbibigay ng pagtuturo ang Diyos by revelation. Pag bumangon, ulo, di ba? Alam naman yung paa. Di ba ulo, kasunod ang katawan? So kung yung ulo bumangon, ang katawan babangon. Di ba? All the firstborn, the member of God's house, are His own possession. We ought to live for Him, by Him, and through Him. So wala kang maidadahilan pag-aari ka ng Diyos. Bagamat tayo pag-aari ng Diyos, hindi tayo ibinilang na alipin. Ibinilang tayong kaibigan. Kasi nung araw, magiging pag-aari mo isang tao, bibilhin mo eh. May bidding dun eh. Halimbawa, babae, magbibidding. Let us now bid. Sabi nung isa, $100, $200. Sino ba siya? Ang bilis nun, yung mga bidder, ang bilis magsalita nun. Parang mga rapper yun. Mas mabilis pa nga sa rapper yun eh. So kapag nabili mo yung isang tao na yun, babae man, alipin mo na yun, pag-aari mo. Pwede mong gawin kahit ano sa kanya. Gusto mo, bigtihin mo siya araw-araw. Pwede. Pero ang Diyos, nang bilhin tayo ng dugo ni Kristo, hindi tayo ibinilang na alipin, kundi kaibigan. Kasi ang kaibigan, sinasabi mo yung mga plano. Ang alipin, hindi eh. Uutusan mo lang ang alipin. Pero yung kaibigan, isasaad mo sa kanya mga plano. Kaya sinasabi na sa atin ng Diyos, ang mga plano. So lahat ng plano na yan, gagawin ng Diyos yan. Kasi pag-aari niya tayo. Sabi sa Acts 17:28, sapagkat sa Kanya tayo nabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula sapagkat tayo na may Kanyang lahi. So lahi tayo na Diyos, ipinanganak tayo ng Ama. Ang Ama ng mga Espiritu. Ang unang ipinanganak si Kristo, sabi niya, sa araw na ito ipinanganak kita, ang anak kong kinanunugdan. So ipinanganak ng Ama si Kristo, galing siya sa sinapupunan ng Ama. Tapos, ipapanganak tayo ng Ama. Sa lahat tayo ngayon, in the Spirit, ibibigay ang Holy Spirit sa atin. Born again ka ngayon. Bibigyan ka ng palatandaan. Magsasalita ka sa iba't ibang wika. Gagawa ka ng tipan ng ikaputandog. Sasamba ka palagi. Mabubuhay ka sa salita ng Diyos. Ibabautismo ka sa tubig. Ibabautismo ka sa apoy. At tagumpay, lahat yan. Pagkat nagtagumpay ang ulo eh. Unang bumangon, so babangon ng katawan. Manatili ka na nakakabit sa ulo. Kasi mamaya, pag bangon ng ulo, hindi ka naman nakakabit, hindi ka babangon, di ba? Nakahiwalay ka doon sa ulo eh. So, huwag kayong aalis sa ulo. Huwag kayong aalis sa akin. Dahil nakakabit ako sa ulo eh. Nakakabit ako sa ulo, He is the vine, we are the branches. Siya yung vine, siya yung puno ng ubas, may malaki sanga doon. Ako, may mga maliliit akong sanga, ang tawag doon, twig. Di ba twig? Tapos doon sa twig, leaves. Yun, may mga leaves, may mga twigs. So, kayo na yun. So, nakadikit ako kay Kristo, nakadikit si Kristo sa Ama. Ang Ama magsasake. Si Kristo ang puno ng ubas. Gusto matamis yun. Matamis. Meron kasi mga ubas na maasim, mapakla. Pero yung ubas na yun, napakatamis nun.
Matamis na matamis. So nakakapit tayo doon, huwag kayong aalis. Sabi nga ni Moses kung sino ang panig sa Diyos, lumapit kayo sa akin. Kaya nga sabi ni Brother Manny, huwag kayong ihiwalay sa akin. Pagkat nakakabit siya kay Kristo, yun na sinasabi ko, huwag kayong ihiwalay sa akin. Kasi pag humiwalay kayo sa akin, ang tawag doon Antikristo, lumabas ka na sa iglesia na Diyos, hindi ka nakasama ng katawan. Lumabas ka doon sa pakpak, hindi ka na maaalagaan. Bahala ka sa buhay mo. Sabi ng Job 12:10, nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. So nasa kamay ng Diyos ang lahat ng kaluluwa at bawat buhay. Kasi yung mga hayop may kaluluwa rin yan pero walang espiritu yan. Isipin mo kung lalagyan ng espiritu mga hayop, ang dami maboborn na doon na aso. Doon sinano, gustong-gusto mag-worship. Alam, sinaraduhan ko na yan sa labas, pinalabas ko, nakapasok pa rin. Dito dumaan sa kabilang pinto. Gusto niya yan yung nagwa-worship. Alam ng aso pag-worship. Umaga pala, nakatambay na sa pinto, gusto na pumunta rin ito Ginawa ko nga, sinalisihan ko, pinalabas ko. Lumabas, sabi ko, ayos, wala na sinano. Tapos pagdating ko, nakita ko, katabi ko na naman, sabi ko, ang kulit, parang pusa. Balik ng balik. Gusto ng hayop nang sumamba Alam nyo, meron din akong revelation dun Yung lahat ng sinasabi ng mga hayop, tingin ko, pagpupuri sa Diyos Pag sinabi ng tugko, purihin ng ama yun tugko. Pag sinabi nung, o nga, kita mo? Oo nga. Sabi nung, aba. Alam mo yung tupa ang sinasabi, aba. Abad, father ang ibig sabihin nun Aba, father. Pag naging anak ka na, pwede mo siya tawaging aba. Ang sinasabi ng mga tupa ba. Di ba? Yung kambing, hindi, beng. Buwisit Pero yung tuba, aba, di ba? Aba. Sabi ng Romans 9:20, ngunit o tao, sino kang tumututol sa Diyos? Sasabihin baga ng bagay na ginawa doon sa gumawa sa Kanya, bakit mo ako ginawang ganito? O wala ka bang kapangyarihan sa putik ang magpapalyok upang gawin sa isang limpak ang isang sisidlan sa ikapupuri at isa kahihiya? Tututol ka ba sa Diyos? Bakit ganyan ang ilong mo? Hindi matangos, maitim ka. Natural, nasa equator ka Nasa ring of fire ka Natural dapat maging maitim ka, obra. Bakit? Pangontra yun sa araw Tignan mo yung nasa Northern Hemisphere at saka Southern Hemisphere, mapuputi. Bakit? Ano kukontrahin nilang araw doon? Hindi naman maaraw doon, mga yelo nandun. Ngayon, delikado sila. Grabe mga yelo. Yung Niagara Falls, nag-yelo, ay nang tumulo ng tubig. Ngayon, ang lamig-lamig, di ba? Yung iba, hindi makapaligo ng malamig, nagpapakulong ka ng tubig, di ba? At sarap maligo ng malamig. Unang buhos lang naman na mahirap tapos ang sarap na Alam niyo ba daw sabi ng mga doktor sa derma, ang malamig na tubig nagpaparepress ng balat? Malamig na tubig. Kaya ginagawa nun sa facial, di ba, pagkatapos ma-facial, nilalagyan ng yelo, yung muka, para magsarado yung pores. Mahusay yun, yung malamig na tubig. Sanayin nyo, dahil ilang panahon pa itong puro malamig. Abnormal na panahon ngayon. Biruin nyo sa tribulasyon, lumabas na ng tao, sunog Ibig sabihin, yung araw ng panahon na yun, sumusunog ng tao. So kung meron sumusunog ng tao nung panahon na yun, meron din grabing nag-iiyelo doon. Extreme yun lahat. Sa tribulasyon yun. Hindi tayo kasama doon. Pero kailangan maging kasama ka muna sa iglesia ng mga panganay. Sabi ng Deuteronomy 32:6, ganyan ba ninyo ginaganti ang Panginoon? O mangmang na bayan at hindi pantas? Hindi ba kasi ang iyong ama na tumatangkilik sa iyo? Kaya nilalang ka at itinatag ka? Di ba ang ama ang tumatangkilik sa atin? At kapag ibinigay mo ang unang bunga mo sa Diyos, grabing pagpapala, sabi sa Proverbs 3:9.
Kasi ang unang bunga tayo di ba? Kung ibibigay mo sarili mo sa Diyos, iaalay mo yung espiritu mo, kaluluwa at katawan mo, bilang handog na buhay sa Diyos, masaganang pagpapala ibibigay sa iyo. Itong taon na to, kung sino yung magbibigay ng unang bunga, kung sino yung talagang committed na, consecrated, talagang magpapakabanal-banal ka na, masaganang pagpapala, pakinggan nyo. Proverbs 3:9. Parangalan mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik. Pag sinabing tinatangkilik, pag-aari mo yun, sarili mo yun. Huwag mo ibigay yung hindi sa iyo. Ang sabi dito, yung tinatangkilik mo lang, yung sweldo mo, yung kita mo sa negosyo, yung ibinigay sa iyo, yun ang tinatangkilik mo. At ang mga unang bunga ng lahat mong ani. So yung unang bunga, first fruit, bibigay mo sa Diyos yan. Tayo yung first fruit tayo yung panganay. So iaalay mo yan. Katulad ng pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Yung first fruit ni Abraham, inaalay si Isaac. Katulad ng pag-aalay ng Panginoong Jesus, first fruit ng Ama si Jesus Unang bunga si Kristo, inialay. Si Isaac, unang bunga ni Abraham. Tayo ngayon ang unang bunga, ialay mo. Pag naialay mo na committed ka na, ito sabi. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana. So, ibig sabihin ng kamalig, yung lagayan niya ng mga bigas at palay. Diyan nilalagay yung sa kamalig. Mapupuno daw yung kamalig. Ibig sabihin, hindi ka magugutom. Sagana pagkain. At ang iyong mga alilisan ay apawan ng bagong alak. Yung alilisan parang distillery. Yung alilisan, masyadong malalim itong Tagalog alilisan. Alilisan. Yan yung parang sa mga, yung yung mga lagayan ng alak, para magkaroon ng fermentation ng alak, maging red wine, white wine, maging champagne, maging brandy, maging whiskey. Alilisan ng alak. Hindi mauubusan. Ang sabi ng Diyos, pagkain, hindi tayo mauubusan. Sagana tayo sa lahat at sa kasiyahan. Kasi ang alak ang nagpapasaya sa buhay ng tao. Ang alak ang nagpapasaya. Huwag naman kayo mag-iinom ng alak, kaunti lang. Kapag talaga sasaya ka to dahil malalasing ka. Pero hindi ka looban ng Diyos yun. Masasanay ka. Kasi pumapalit ang alak sa endorphins na nagsisikret siya ng kapayapaan at kasaganaan sa isip. Yung kasiyahan, yung alak. Kaso pag hindi ka na umiinom ng alak, dependent ka na nga sa alak, hindi na normal na magsisikret ng endorphin, ng kapayapaan at kasaganaan sa iyo. Yung brain mo. Aasa ka na ngayon sa alak. Kaya yung mga drug addict, dependent sila sa drugs Bakit? Yun na yung nagiging endorphins nila Naging abnormal na yung buhay nila. Pag hindi sila nakapagturok ng heroin, ng morphine, o naka-snip ng cocaine, abnormal ang buhay, o kaya nakaitit ng marijuana, abnormal ang buhay nila. Ngayon, nababalita ako sa United States, gagawin mga legal yung yun yung medical marijuana, hindi iititin yun. I-extract yung sustansyang nasa marijuana ng mga enzymes makakatulong sa sakit. Kung gagawin legal, di lahat mag-iititan, pati mga lola mag-iititan, pati mga bata mag-iititan, legal Hindi ganun ang sinabing legalities. Pwede nang kunin yung marijuana, i-extract yung potent nutrients na doon para sa gamot. Medical marijuana. Hindi yung marijuana legal na ititan dito, ititan doon. Magiging Woodstock ulit tayo rito. Marijuana! Ganun sa Woodstock nung araw. Sabi na Ezekiel 18:4. Narito, lahat ng kaluluwa ay akin. Kung paano ang kaluluwa ng Ama, gayon din ang kaluluwa ng Anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. So, pag-aari ng Ama, ang lahat ng kaluluwa. Ngayon, binigyan tayo ng laya. O sige, yung kaluluwa na yan, magpasya ka. Pipiliin mo ba ako o hindi? So, nasa iyo yun. Pag pinili mo yung kaluluwa mo sa iyo, hindi ka pag-aari ng Ama. Pero hahatulan ka ayon sa ginawa mo. Sabi sa Psalm 62:12. Kasi ang katuwiran ng iba, katuwiran ko dito ng araw, eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. Yan ang motto ko nung araw Eat, drink, and be merry, for tomorrow you die. But ano ba gagawin natin sa lupa? Di magsaya na lang tayo, magsugal tayo, magdisco, mambabae, mag-drugs tayo.
Tapos kung pwede, man-rape tayo, rapein natin lahat. Bakit? Eat, drink, and bury for tomorrow you die eh. Yan ang mga ano yan, kautusan ni Satanas yan. Yan ang mga gawa ng mga taong walang inaalala kinabukasan ng kaluluwa eh. Pero mali eh, binago ko ng Diyos sa ganyang mga moto. At ang moto ko nung araw, I can be rich by hook or by crook. Biruin mo yung mga moto ko nung araw, wala kakwenta-kwentang moto. Ngayon, isa na lang ang moto ko eh. Obey God's word. Yun na lang ang moto ko ngayon, wala nang iba. Kaya ang buhay natin, pag-aari ng Diyos eh. Sabi ng 1 Corinthians 6:19-20. Uy! Kayong dalawa. Kwentuhan kayo ng kwentuhan. Na, makinig kayo. Nabubo. Nabubo tuloy kayo. 1 Corinthians 6:19-20. O hindi ba ganyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Yung katawan na yan, nilikha ng Diyos yan. Yung kaluluwa, nilikha din sa Diyos yan. Yung katawan natin, ang templo ng banal na Espiritu. Kasi kung walang titira ng Espiritu Santo, saan titira? Kung wala ka ng kaluluwa, patay ka na. Saan titira ang Espiritu? So sa buhay siya tumitira, hindi sa patay. Ngayon, yung buhay na yan, na titirhan ng Espiritu Santo, meron kang gagawin, iaalay mo yung katawan bilang handog na buhay. Yun ang commitment mo bilang panganay. Sapagkat kayo'y binili ng halaga, luwalhatiin nga ninyo ang Diyos ng inyong katawan. So, paano maluluwalhati natin ng Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? E di pumayag ka sa Espiritu Santo, pumayag ka na ang kaluluwa mo mabago, maborn again, tapos isusunod na, didesisyonan mo na ang kaluluwa mo at katawan mo sa Diyos na. Kasi pag sinabi ng kaluluwa mo, itaas mo kamay mo, tataas. Ang katawan naman, susunod lang sa gusto ng isip natin eh. Kapag dinesisyon ng kaluluwa, yun ang gagawin ng katawan. Pinagdidesisyon tayo ng Diyos, ialay mo na ang iyong katawan bilang handog na buhay. Sabi sa Romans 12, kaya nga mga kapatid ko, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa inyong katampatang pagsamba. So pag inialay mo yung katawan mo sa Diyos bilang katampatang pagsamba, ibig sabihin paglilingkod, kasi paano ka makapaglilingkod kung walang katawang gagamitin? Kaya luwalhatiin mo sa pamamagitan ng katawan ng Diyos eh. So ipagamit mo sa Espiritu Santo yung katawan. Templo niya yan eh. Ito yung gagawin mo naman sa kaluluwa. Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So ito yung gagawin ng kaluluwa naman. Magdidesisyon naman ang kaluluwa na magbago ng pag-iisip. So magbabago ngayon tayo ng pag-iisip na ni Kristo. Hindi na yung pag-iisip mo. Kasi nung araw, nung ipanganak ka sa laman, makalaman ka. Nung araw yun, ipinanganak ka na sa Espiritu, ang ama mo na ang Diyos Ama. So iaalay mo na yung katawan na yan para makasunod yung kaluluwa. Magkari ang Espiritu Santo sa ating Espiritu, mapabanal ang Espiritu at saka kaluluwa natin upang ang katawan palitan na. Kasi palitin na yung katawan na yan eh. Ibababa ako, ang katawan ko, babae na makin eh. Kung hindi lang ako tinawag ng Diyos, baka may emphysema na rin ako, may cancer of the lungs na rin ako. Kasi adik ako sa sigarilyo eh. Pag-gising ko pa lang sa umaga, nagkakape na ako, nagsisigarilyo ko ng Marlboro, nagbabasa ng dyaryo at saka marijuana. Yun yung ginagawa sa umaga. Pag-gising ng umaga, magbabasa ka ng dyaryo, magkakape ka. Masarap eh. Masarap magkape habang nagbabasa ng dyaryo, umihitit ka ng marijuana at saka sigarilyo. Eh kung hindi ako tinawag ng Diyos, eh di punong-puno na ng nicotine yung baga ko. May emphysema na ako, hindi na ako makahinga. Baka may cancer of the lungs na ako. Salamat sa Diyos. At na-stroke lang ako, binuhay pa niya ako.
So, ang Diyos ang gumawa lahat nun eh. Hinayaan niya ako ma-stroke. Kasi hindi naman mangyayari yun, hindi siya pumayag eh. May plano. Walang bagay na nagaganap sa lupa na walang dahilan. Sabi nga ni Einstein, scientist eh. Everything is with a cause. Hindi pwedeng may maganap na isang bagay na walang dahilan. Alam ka naman, nakita mo may umiikot na earth eh. Eh sino nagpapaikot? Alam na, nagpapaikot siya ng sarili. There's someone na nagpapaikot nun. So, lahat ng bagay sa lupa, pag may nangyari sa atin, may kinalaman ng Diyos. Bakit? Pag-aari ka eh. We belong to God. Maliban na ako, ayaw mo. Sabi ng Exodus 19:5, kaya't ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay sa akin. Susunod tayo sa tipan ng Diyos. A Covenant Gospel Church. Ligaya ni Kristo Jesus Ministry Covenant Gospel Church. Meron tayong tipan na susundin natin. Hahanapin muna natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng bagay ay magiging masagana. Ito ang tipan ng Panginoon Diyos kay Brother Manny. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus kay Brother Manny. Kasi nagkukwento si Brother Manny no sa akin, sabi niya, meron siyang ginagawang cartoon character. Yung cartoon character, artist si Brother Manny, galing mag-drawing noon. Cartoon character siya, nilalagyan niya ng words. Ngayon, nung nilalagyan niya ng words, may nakalagay doon, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto. Nagtaka siya, sabi niya, ba't ito sinasabi ng cartoon character ko? Hindi ito iniisip ko ha. Sino naglagay sa isip ko nito? Bakit meron ganun? Tapos, laging pumapasok sa isip niya yun, seek ye first the kingdom of God and everything else shall be added unto thee. Dumaan ng maraming araw na wala ng trabaho si Brother Manny. Kasi dati siyang editor eh. Siya yung nagsusulat doon. Bumaba siya sa pinakababaan level ng pagiging clerk. Sabi niya, ba't kaya nangyayari sa akin ko? Ang mga anak niya, hindi niya mapag-aral na. Kasi wala na, ang liit na sweldo niya. Mahina na. Sabi niya, paano kaya nangyayari to? Pumasok na naman sa kanya yung seek ye first the kingdom of God. Sabi niya, ito siguro ang dahilan. Hahanapin ko, paano ba? Naghanap siya. Dinala siya ng Panginoon. Kung paano siya na-born again. Tapos nung ma-born again siya, ayun, dire-diretso na yun. Binigyan siya ng kapangyarihan. Ang mga lumpo, lumalakad. Ang bulag, nakakita. Yung mga inaagasan, gumaling. Yung may cancer, gumaling. Ang unang-unang pinadala niyang may cancer, itong si taga Forbes Park eh. Nakalimutan ko itong pangalan na to eh. Isinama siya ng pare. Kasama pa siya ng pare nung araw eh. Dinala siya doon, naghihingalo na eh. Nung dalhin siya doon ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanya, pagagalingin ko yan. Meron siya nakikitang krus na puti. Pag meron lumalabas na krus na puti, pag may krus na puti, sabi ng Diyos, pagagalingin ko siya. Sabihin mo sa kanya, magaling na siya. Ganun lang ang sinasabi ni Brother Manny. Papatungan ng kamay, sasabihin doon sa mensahe, sabi ng Panginoon, magaling ka na, tumayo ka na. Tumayo yun. Humingi ng pagkain, kumain. Tapos, alam niyo yun sa baras, meron kayo nakikita krus na puti doon. Yung malaking krus na puti, ewan ko kung nandun pa, bakal yun eh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, bibigyan kita ng lugar kung saan titipunin mo yung mga tupa, sasamba ka. Doon mo itatatag ang CHCCP pa nun eh. Healing Community Center of the Philippines. Di naglakbay siya, pulang lupa eh. Sabi sa kanya, pulang lupa. Saan ba may pulang lupa? Eh di bandang baras, naglakbay siya doon. Tapos may nakita siyang isang malaking krus na puti. Yung tinitirikan doon sa barak, yun yung nakita niyang krus na puti. Sabi niya, para dito na lang ako. Nagtanong-tanong siya doon. Painaan pala yung lugar na yun. Tapos, meron nagbigay ng lupang yun sa kanila, sa CHC, idinonate. Nung pala, mga swindler yung lupa na yun. May pag-aari, hanggang na yun, may kaso pa yun. Kaya inalis ng Diyos ang LCJ dun. Yun ang naging history. Hanggang sa sunod, marami pang history yan eh. Kung sasabihin ko lang sa inyo, hindi magkakasya ang buong mundo, para masabi ko sa inyo lahat ng istorya ng LCJ Ministry. Katulad ni Cristo, sabi niya, kung sasabihin ng lahat ng sinabi dito, hindi kasya talaga itong Amen!
Father Nollis. Yeah, I'm just to serve you. Holy guys. Stop lang yata. Open pa yan eh.